Magandang umaga, narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon. Kaninang alas 2 yung bagyo na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility ay nag-intensify at isa na ngayong ganap na tropical storm. Huli itong namataan sa layong 1,925 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon and hindi natin nakikita na ito ay papasok sa loob ng ating area of responsibility and wala rin itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Samantala, bukod po dito, meron din tayong minomonitor ng mga kaulapan or cloud clusters dito din sa labas ng ating area of responsibility banda sa silangan ng Visayas, Mindanao area. So monitoring po tayo dyan sa mga cloud clusters na yan sa posibilidad na ito ay magkaroon ng sirkulasyon at maging isang ganap na low pressure area sa mga susunod na araw. Samantala, apektado pa rin po ng southwest monsoon o habagat yung malaking bahagi o yung buong bahagi ng ating bansa at magdadala pa rin po ito ng mga pag-ulan lalong-lalo na dito sa may kanluran ng Southern Luzon at Visayas. Ay nakita po natin ngayong weekend hanggang sa or maging sa susunod na linggo ay patuloy nga pong iiral itong habagat at magdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa. At posible po maging mas maulan pa yung panahon na ating mararanasan by next week. Kaya paghahanda po and patuloy na pag-iingat para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, maulan na panahon pa rin yung mararanasan dito sa Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Palawan. Dulot pa rin po ito ng habagat. Hanggang sa mga malalakas na pag-ulan pa rin yung posible nating maranasan dito sa mga areas na ito, kaya patuloy na pag-iingat para sa ating mga kababayan. Samantala, dito din sa bahagi ng Metro Manila, Central Luzon, Pangasinan, maging dito sa area ng Bicol Region at nalalabing bahagi pa ng Calabarzon at Mimaropa ay magiging maulap din po yung ating kalangitan. Any time of the day, posible pa rin po tayo makaranas ng mga pag-ulan at mas tumataas po yung chance ng mga pag-ulan na ito pagsapit ng hapon at gabi. Hanggang sa or katamtaman po hanggang kung minsan ay mga malalakas na pag-ulan din yung posible nating maranasan. So meron pa rin pong posibilidad ng mga biglaang buhos ng mga malalakas na pag-ulan. Kaya muli po patuloy pa rin pag-iingat para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And kapag tayo ay lalabas, huwag rin po nating kalilimutan yung mga pananggalang natin dito sa mga pag-ulan na ito. Samantala sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. May mga isolated o mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog pa rin po na mararanasan dulot po ng habagat. And yung mga regional offices po natin ay nagpapalabas pa rin ng mga thunderstorm advisories or mga babala ukol sa mga pag-ulan na ito. Agwat ang temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 31 degrees Celsius. Samantala buong bahagi pa din ng Visayas at Mindanao, maging dito nga din sa area ng Palawan, patuloy pa rin pong maulan na panahon yung ating mararanasan. Mga katamtaman hanggang sa mga malalakas din po yung mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa area ng Palawan at Western Visayas. And dahil nga po patuloy na nakakaranas pa rin ng mga pag-ulan, itong malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, maging yung area ng Palawan, simula pa po ng mga nakaraang araw, ay pagiging alerto po and doble ingat din sa mga kababayan natin dyan sa banta pa rin ng mga flash floods at landslides. Agwat ang temperatura sa Cebu ay mula 24 to 31 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng dagat baybayin ng ating bansa, wala po tayong nakataas na gale warning, kaya malaya makapalaot yung mga kababayan nating mga isda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. Dito sa Metro Manila, ang araw ay sisikat mamayang 5:34 ng umaga at lulubog mamayang 6:30 ng hapon. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa at para sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pagasa.dust.gov.ph. At para naman po sa ating mga active warnings or yung ating mga rainfall and thunderstorm advisories na pinapalabas ng ating mga regional offices, bisitahin lamang po yung aming website panahon.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po.